Nay, gusto mo ako mag-jeep ng ganito ang suot ko? Ng ganito ang makeup ko? Masisira ang ayos ng buhok ko sa jeep ha. Saka ang layo ng babaan nung sa school. Ano yun, maglalakad pa ako? Eh di, pinawisan ako noon. Kung mag-tricycle naman ako, baka makita ako ng friends ko. Ano na lang ang iisipin nila tungkol sa akin? Para naman pong sinasabi nyo na gusto nyong pagtawanan nila ako. Eh, sa school namin kilala ako bilang mayaman. Nire-respeto nila ako doon. Yan na nga mismo, anak. Ang hirap na kasi niyang ginagawa mo. Sa totoo lang, wala naman sana akong problema kung gusto mong maramdaman na mayaman ka. Na ayaw mong ipakita sa iba na naghihirap tayo ng ganito. Pero sana, kung pera mo na ang ginagamit mo, di ba? Kung alam mo lang kung gaano kahirap kitain ng pera. Yang 200 na pamasahe mo sa kotse, ilang oras na trabaho ko na yan eh. Bukod pa dyan yung allowance mo na ang bilis maubos dahil kung saan-saan kayo kumakain ng mga kaibigan mo. Pinapabauna naman kita pero ayaw mo naman. Huwag kang makisabay doon sa mga kaibigan mo kasi sila mayaman ang mga magulang nila. Hindi nila kailangan magkanda kuba para lang sa 500 ang sahod sa isang araw na trabaho. Kasi iba sila. Kung pangarap mo maging mayaman, sikapin mong maging mayaman, hindi yung nagmamayaman lang. Tunay na wala namang masama sa pagiging ambisyosa. Lalo na kung isa ito sa ginagawa mong motibasyon para mapalapit sa iyong pangarap. Ngunit katulad ni Marimar, masyado siyang nasilaw sa isang bagay na hindi naman sa kanya. Dahil na rin sa mali niyang ginagawa, aabot siya sa punto ng buhay niya na kailangan niyang pagbayaran ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng itim na kapangyarihan. Magagawa niya pa kayang maging maayos o sadyang sasakupin na rin siya ng kadiliman? Wow, ang ganda naman pala ng bahay ng boss mo, Nay. Uy, ayos. Ang ganda ng sofa niya, oh. Ang lambot pa. Sarap naman tumira sa ganitong bahay. Ay, makapag-selfie nga muna. Huwag ka na lang masyadong magulo at baka makasira ka pa. Wala pa akong maipambabayad dyan. Mag-isa lang ba siyang nakatira dito, Nay? What if sabihin natin na dito nilang din tayo? Gusto ko magkaroon ng ganitong bahay. Ganito yung bahay ng mga classmate ko eh. Yung iba nga akala mo pang higante dahil ang tataas ng kisame. Mag-isa lang siya rito dahil nga yung mga magulang niya nasa ibang bansa na. Ewan ko kung bakit ayaw niyang sumama dun. Dati dito rin nakatira yung mga amo ko na yun. Hindi ko alam kung naaalala mo pa yon pero bata ka pa kasi nung dinala kita rito. Hindi ka kasi mabantayan ng tatay mo dahil may pinasukan siyang trabaho noon. Pero bihira lang kaya siyang umuwi dito? Pwede ba ako dun umakyat sa taas? Basta dyan ka nga lang sinabi. Doon pa naman sa taas ang kwarto ni Ma'am Alice. Malaki ang kwarto niya dun sa taas, Nay. Oo. May isa pa siyang kwarto na puro mga damit niya lang. Tapos mga bag, mga sapatos, ganun. Parang sa mall. Wow! Pwede kaya ako pumasok doon. Gusto ko lang mag-TikTok. Hindi ako maglilinis doon. Sa Huwebes pa ang schedule ng linis sa kwarto niya. Dito lang ako sa sala at sa kusina. Sige, balik na lang ako dito kapag maglilinis ka ng kwarto niya ha. Gusto ko din mag-picture din. Ganda talaga ng bahay niyo. Ay, dito ako sa mag-picture para naman makapag-post na ako sa Instagram. Halos bawat sulok ng bahay ay kumuha ng litrato si Marimar. 3 beses din siyang nagpalit ng damit para hindi mahalata na iisang araw niya lang kinuhanan ang mga litrato na kanyang ipopost. Kahit na paano ay sikat si Marimar sa social media. Marami ang humahanga sa kanya dahil maliban sa ganda niya, ipinakikita niya rin ang karangyaan ng kanyang buhay. Ipinapakita niya ang mga mamahaling gamit, malaking bahay, masasarap na pagkain at kung ano-ano pang nagpapakita na maganda nga ang kanyang buhay. Pero sa kabila nun ay ang katotohanan na nakatira lang siya sa isang simpleng bahay kung saan kahit sariling kwarto ay wala siya. Magkasama sila ng kanyang ina sa iisang kama at ng 2 pang nakababata niyang kapatid. Ang mga litrato na inilalagay niya sa kanyang social media ay kuha sa mga bahay na binibisita niya.
Nag-aaral din siya sa isang mamahaling paaralan, kaya kahit na matanda na ang kanyang ina, kailangan pa rin kumayod sa mahal ng kanyang tuition. Wala rin sa mga kaibigan niya ang nakakaalam ng tunay na estado ng kanyang buhay. Isang tanghali bago sila umuwi, nag-aya ang isa niyang kaibigan na kumain sila ng kikiam dahil napanood niya na mukhang masarap yun. Tunay naman na ang mga kaibigan niya ay galing sa marangyang pamilya at hindi katulad niyang mapagpanggap. Kikiam? That tuhog-tuhog? No way. My body cannot handle that oiliness. Like, baka I get, allergy or something. That's kadiri kaya. Sinabi ng isa niyang kaibigan na masarap naman daw yon at pwede niyang subukan. Inisa-isa pa nila ang mga paborito nilang pagkain. Pinaliwanag din nila na hindi naman yon nakakadiri. Pinipilit at inaaya siya para subukan. I only like street waffle egg. Oh, the kwek-kwen. Yeah, but sorry naghihintay na kasi si Mom. Bye, girls! Hinintay na muna niyang umalis ang mga kaibigan bago siya nagtungo sa sakayan ng tricycle. Malayo pa ang nilakad niya para masigurado na hindi siya makikita ng mga kaibigan. Pagdating sa kanto, nakakita siya ng nagtitinda ng pagkain. Sakto naman na kanina pa siya gutom, kaya bumili na siya. Padamihan mo naman ako ng chili, tapos half rice pa. Ayan, okay na yan. Kanina pa ako gutom na gutom eh. Libre naman tubig, di ba? Nawala ang kanyang kaartehan. Ito ang tunay niyang katauhan na pilit niyang itinatago sa kaartehan kapag kasama ang ibang tao. Nang mabusog na siya, lumakad na siya papasok sa makipot na eskinita, kung saan doon nabubungad sa kanya ang tunay niyang kalagayan. Makalat, marumi, maingay, hindi maipaliwanag na kalagayan. Lugar na kinalakihan niya at nais niyang takasan. Pag-uwi niya ng bahay, sa kanya lang nakita ang sinabi ng kanyang ina na hindi siya makakauwi dahil wala ang kanyang amo. Bukas pa raw ito ng umaga uuwi. Dahil wala ring pasok kinabukasan ng dalaga, pumunta siya sa bahay kung saan nagtatrabaho ang ina. Ano ka ba naman, Marimar? Ang sabi ko sa'yo, sa bahay ka na lang. Walang kasama ang mga kapatid mo doon. Umuwi na ba ang tatay mo? Andoon naman siya kanina pa. Saka kaya na nila yon. Dito na lang muna ako. Ang sarap matulog dito eh. Doon ang ingay-ingay kahit na anong oras. Tapos dito, pwede pang naka-aircon. Hindi tayo pwedeng magbukas ng aircon at may electric pa naman dyan. Baka mamaya malaki pa ang bill na bayaran ni Ma'am. Nakakahiya naman masyado. Hindi yan. Mayaman naman siya, Nay. Okay lang yan. Siguro naman maiintindihan niya na gusto mo mag-aircon. Ang ganda pa naman ng dala kong damit, oh. Oh, saan mo naman nabili yan? Bakit may ganyan ka? Hindi mo naman magagamit yan sa bahay Napakainit dun. Kaya nga po dito ko ginagamit, di ba? Kasi dito lang naman may aircon. Ay siya, doon ka na sa kwarto. Diyan, sa baba ng hagdan. Ano yan? Kwarto ng kasambahay? Ayoko nga dyan. Bala ko pa naman mag-live ngayon. O bakit? Kasambahin naman ng nanay mo Basta ayoko doon. Hawak mo naman ng susi dito eh. Meron dyan sa kwarto sa taas Sige na, pang live ko lang naman. Tapos pang picture ko lang, ganon. Sige na, Nay. Hindi naman malalaman ng amo mo na doon muna ako sa kwarto niya. Anong oras ba siya uuwi bukas? Ang sabi niya, gabi pa bukas. Pero wag ka na doon. Baka mamaya may mawala pa siyang gamit. Hindi naman ako magnanakaw, Nay. Picture-picture lang naman ako. Alam mo, Nay, itong ginagawa ko, parang pinifeel ko na mayaman na ako. Para pang manifest ko na magiging mayaman din ako, no? Hindi yung hanggang dito, ganito na lang tayo. O tapos, hindi ka na magiging kasambahay. Makakatulong sa pag-manifest ko kapag andoon ako natutulog sa kama ng mayaman. Sige na, Nay. Promise, hindi ako magdudumi doon. Walang masisira, walang mawawala. Noong una ay hindi pa kumbinsido si Berta na papuntahin ang kanyang anak sa kwarto ng kanyang amo.
Pero dahil sa mapilit at makulit si Marimar, hinayaan na lamang niya ito. Basta tuparin lang ang pangako na wala siyang gagalawin at walang mawawala. Ayaw niyang masira ang tiwala sa kanya ng amo. Pagpasok ni Marimar sa kwarto ni Alice, tuwang-tuwa siya. Ano kayang pwede kong isuot na damit dito? Uy, ang ganda ng bag na to Bagay sa akin, Ang mahal nito Nakita ko to online. Limited edition to. Uy, ito pa. Hala, ito yung pangarap kong bag. Milyon ang halaga nito Hala, ang ganda. OMG! Nahawakan ko rin siya. Ay, teka. Mag-picture ako. Para kunwari, naghahalongkat ako ng old collections ko na hindi ko na masyadong nagagamit. Kung ano-anong damit at bag na ang pinagsusukat ni Marimar. Lahat yon kinukuhanan niya ng litrato. Pero iilan lang muna ang inilagay niya sa kanyang social media dahil isusunod niyang ilagay ang iba pa sa mga susunod pang araw. Wait nga, try ko mag-live. Hey babes! Yeah, I know late na but I can't tulog. I'm mag-isa lang here sa house My parents kasi nag-out of town sila for our family business. And I don't have kapatid. Habang nagsasalita si Marimar, pumasok naman sa loob ng kwarto ang kanyang ina. Ano ba yan? Nagsasalita ka na naman dyan mag-isa. Bakit nakakalat yung mga bag? I'm not mag-isa talaga. My yaya is here My apologies for my Tagalog like this I'm trying to learn pa kasi. What you need, yaya? Can you timpla my milk? How you say it again? Pwede ikaw timpla ko? Timpla ko gatas? Bakit ganyan ka magsalita? Ayusin mo nga yan. Tinatanong ko kung bakit ka nagkalat ng mga bag dito. Ang sabi mo wala kang pakikialaman, di ba? I don't understand you, yaya. Wait babes. Gotta pause this live muna Si nanay naman Alam na nga naka-live ako, panay pasalita. Anong pinagsasasabi mo dyan na yaya mo? Ikaw bata ka, tigilan mo yung pag-akto mo na mayaman ka Yaya, timpla ng milk ka pa dyang nalalaman. Ano ba itong mga nagkalat na bag dito? Naku, baka magasgasan to mga to Ano ba naman yan? Ang mamahal pa naman ng mga yan. Kahit ata buhay ko, hindi ko mababayaran isang bag niyan. Hindi naman kasi yan masisira, Nay. Ay mo naman. Nilapag ko lang yan para nga isama sa live ko. Ipapakita ko lang naman Hindi ko naman yan sisirain, Sige na, dun ka na. Kuha mo lang ako ng gatas ko, okay? Kapag naka-live ako huwag kang magsasalita. Baka kasi mamaya isipin nila nagpapanggap lang ako na mayaman. Bakit? Hindi ba? Nay, pinifeel kong maging mayaman. Kasi alam ko at ramdam ko na malapit na tayong yumaman. Hindi niyo ba nakikita na bagay sa akin maging mayaman? Pwede ka naman talaga maging mayaman, pero huwag ka masyadong ambisyosa, anak. Yang kaartehan mo, ilugar mo naman. Si Ma'am Alice, pinanganak yun na mayaman pero hindi siya maarte. Hindi siya ganyan magsalita. Sobrang simple niya lang kahit na ang dami niyang ipagyayabang. Ang tahimik niya lang. Oo, nanay. Huwag mo na akong pangaralan. Alam ko naman na yun. Ilang beses mo na siyang binibida sa akin na kumakain siya sa karinderya. Ganon. Oo na, sige na, nay. Alam ko na yan. Labas ka na dun. Nagla-live pa ako. Basta ingatan mo yung mga bag ni Ma'am Alice, Oo na nga. Yung gatas ko, Tapos pagpasok mo dito mamaya huwag ka na maingay. Baka mapahiya mo pa ako. Hindi na lamang kumibo si Berta. Hinayaan na lamang niya ang kanyang anak na gawin kung ano man ang kanina niyang ginagawa. Ang dalaga naman, kung ano-ano na lang din ang mga kasinungalingang pinagsasabi niya sa higit 100 tao na nanonood sa kanya. Kapag may napapansin siya nakakilala niyang nakakakita sa kanya, agad niya itong binablock. Pero bibihira lang naman yun dahil ang madalas na nakakakilala sa kanya ay galing sa paaralan nila na mayayamang tao din naman, na nag-aakala na galing siya sa mayamang pamilya.
Sorry guys if hirap ako magtagalog ha, but inaaral ko naman eh. Here's my bag. Ito ay give, Tagalog ng give? Bigay sa akin ni Daddy. This Chanel Small Classic handbag. Very magaan siya and I only used one time. I mean, isang beses palang nagamit ko siya. OMG. I think I'm pagod na. My yaya is here na. May bigay siyang gatas sa akin, look. Thank you, yaya. Can you sarada pinto din po? You know, guys, my yaya is super mabait siya. As in, ang family niya ay mahirap lang and nakakaawa sila sobra. Kaya mabait ako sa kanya eh. Kasi nga, gusto ko siya i-help. Kasi I know naman na ang pag-work niya here ay for her family, di ba? Kaya mabait sa kanya talaga. Nagpapakita ng hirap sa pananalita at simpatya si Marimar sa tinatawag niyang yaya na tunay naman niyang ina. Maraming nagsasabi sa comment na natutuwa sila sa kanya dahil kahit na mayaman siya, hindi siya nang aapi ng mahihirap. At halata rin daw sa kanya na mabait siya. Tuwang-tuwa naman si Marimar sa mga nababasa niya dahil mahal na mahal siya ng mga tagahanga. Kinabukasan, maaga siyang nagising para magligpit ng mga gamit na kinalat niya. Hindi pa naman uuwi si Alice, kaya may pagkakataon pa siyang malinis ang loob ng kwarto. Habang nakikita niya ang mga mamahaling gamit, para bang natutulak siya na kumuha para magkaroon naman siya ng tunay na mamahaling gamit. Iniisip niya na sa dami naman ng gamit doon, hindi naman siguro makikita ni Alice kung ano ang nawawala. Ang sabi rin ng kanyang ina, hindi naman talaga mahilig sa mamahaling gamit ang kanyang amo. Sadya lang talaga na nagbibigay ang mga magulang nito ng regalo. Sa pagpapatuloy ng oras, panay pa rin ang pagpapaganda ni Marimar at pagpapakita ng bahay. May mga nagtatanong sa kanya kung pwedeng makita ang kanyang yaya pero hindi niya ito ipinakita dahil pinapalusutan niya na mahiyain ito sa harapan ng kamera. Tapos ka na ba, Marimar? Nay, pwede ba wag niyo akong tawaging Marimar? Ang baduy naman kasi ng pangalan na yan. Bakit kasi yan pang ipinangalan niyo sa akin eh? Ang dami naman sanang pwedeng pagpilian. Pwede naman na yung second name ko na lang na Celestine. Di ba? Mukhang sosyalin. O kaya yung Camila or Althea. Mga ganun naman sana. Ano ba naman yung Marimar? Paborito ko kasi yun si Marimar kaya ang sabi ko kapag nagkaroon ako ng anak, ipapangalan ko ay Marimar. Maganda naman talaga. Tingnan mo nga hanggang ngayon kapag sinabi mo ang Marimar, kilala ng lahat. Ang pangit kaya. Sa totoo lang, Nay ha, ang baduy. Kaya nga kapag nagpapakilala ako, hindi ko ginagamit ang Marimar kasi tatawanan ako ng mga tao sigurado. Nakakahiya sobra. Hay, edi hayaan mo sila. Wala naman magagawa ang mga tao sa pangalan mo. Pasalamat ka nga hindi ka pinangalanan ng Pulgoso. O siya, malinis na ba doon sa taas? Pauwi na si Ma'am Alice. Hintayin na lang natin siya tapos saka tayo uuwi. Tama na yung kaartehan mo. Pati ba naman sa pagkain? Hindi pinakinggan ng dalaga ang kanyang ina. Panay siya kuha ng litrato sa pagkain na inayos niya pa ang pagkakalagay sa pinggan. Sinasamantala na niya dahil mas lalong natutuwa sa kanya ang mga taga-subaybay. Ilang oras pa, dumating na rin si Alice. Ilang beses naman na siyang nakita ni Marimar pero sa pagkakataong ito ay mas lalong gumanda si Alice. Hi! Sorry kung late na ako nakauwi. Ang hirap makasingit. Sobrang traffic sa labas. Okay lang po, ma'am. Oo nga po pala, may pagkain na po dun sa kusina. Mainit na po yun. Ay, thank you, Manang. Ay, andito pala ang anak niyo. Ay, opo, ma'am. Nagpatulong lang po ako. Wala kasi siyang pasok sa school nila. Oo nga pala, meron ako rito mga dala na bag. Binigay sa akin ni tita. Kasi sobrang dami ko naman nakasing bag. Baka gusto mo. Ano ulit ang pangalan mo? Marimar, no?
Opo, ma'am. Nakakaya naman po. Mamahalin pa naman po ata ang mga bag na yan. Okay lang, ano ka ba? Wala namang problema kung ibibigay ko. Gagamitin mo naman to eh. Sobrang dami ko talagang bag. Hindi naman ako masyadong mahilig sa ganitong collection. May iba na rin akong pinagbigyan ng bag. Ang talagang tinatabi ko lang yung mga bag na talagang regalo sa akin. Ito kasi yung tita ko galing siyang Italy. Yung iba raw dito bigay din sa kanya ng friends niya. Ay, di ba nag-aaral ka? Meron ditong bag para sa'yo. Next time pagbalik mo dito, tapos may oras pa ako maghalungkat ng damitan ko, ibibigay ko sa'yo yung mga hindi ko na ginagamit. Wala kasi akong time sa ngayon. Nag-aaral ako tapos inaasikaso ko rin yung business namin ng friends ko. Kasya naman siguro yung mga damit na yun kasi magkasing katawan lang naman tayo. Wow! Talaga po, ma'am. Salamat po, ha? Uy, ang bait niyo po. Dahil may mga pagpipilian ng bag, agad na kinuha ng dalaga ang sa tingin niyang maganda na pwede niyang ipagmalaki sa iba. Nang makauwi sila sa kanilang bahay, walang ibang ginawa si Marimar kundi ang sabihin sa kanyang ina kung gaano kaganda at kamahal ang bag na hawak niya. Pero wala namang pakialam doon ang ina dahil para sa kanya ay pare-pareho lang naman ang mga bag. Pero kahit na ganon at maraming bitbit ang dalaga, hindi niya hinahayaan ng mga kapatid na gamitin ang kanyang bag o yung mga mamahalin niyang gamit. Kinabukasan, agad na ginamit ni Marimar ang bag na bigay sa kanya. Yeah, from Italy. So pretty, right? I have there's a lot of bag there in my house pa. Next time I'm going to gamit it. Ipinagyabang din ng kaibigan niya ang bago niyang bag. Mas maganda yon at alam ni Marimar na mas mahal. Naaalala niya na may ganong bag si Alice. Me too. I have bagged something like that. Here, look at this. I know limited edition to, right? Never ko pa to na-use eh. Nagtaka ang isang kaibigan niya at nagtanong kung paano siya nakabili nun. Dahil hindi naman daw lahat may ganoong klase ng bag. Halos 5 lang sa Pilipinas ang may ganong bag. Of course, I'm rich. My dad can buy anything I want, no? Don't be jealous, okay? Hinamon siya ng kaibigan niya na kung totoo nga na may bag siyang ganon, dalhin niya sa kanilang paaralan. Noong una ay tumatanggi siya at ang dami niyang palusot, pero dahil sa pangungutya ng mga kaibigan niya at paghihinala na baka hindi yun totoo, napilitan siyang magsabi na gagamitin niya yon sa susunod na linggo. Doon na siya nagkaroon ng problema dahil paano niya makukuha ang bag nang hindi siya nahahalata ni Alice. Habang hindi pa dumarating ang araw na ipinangako niya sa mga kaibigan kung kailan niya ipapakita ang bag, kinukulit niya ang ina na kausapin si Alice upang hiramin muna saglit ang bag. Ano ba, Marimar? Gusto ko nang matulog. Maaga pa akong aalis bukas. O kaya itago mo na lang muna, Nay. Maliit lang naman yun eh. Kasya naman yun sa bag mo. Hindi naman natin nanakawin yun eh. Kasi papakita ko lang sa mga kaibigan ko. Tapos ibalik mo na rin kaagad. Hindi ko yun masisira o mawawala. Sige na, Nay. Bakit kasi hindi mo tigilan yung pagiging mayabang mo sa mga kaklase mo? Hirap na nga ako dyan sa tuition mo eh. Kung pwede lang na lumipat ka na ng school sa susunod na taon. Doon sa public na lang para pwede rin nating mailapit ng scholar. No, ayoko nga doon. Doon ako mag-aaral sa school ng mga mahihirap? Ay, bakit anak ko? Hindi ka ba mahirap? Tingnan mo nga tong bahay natin oh. Di ba mas mahirap pa tayo sa mahirap? Kahit na po. Sige na, Nay. Ayoko naman mapahiya sa mga kaklase ko, no? Sa ginagawa mong yan, mas lalo mong pinapahiya ang sarili mo. Ano bang gusto mo? Matutuwa sila sa'yo kahit na wala ka namang ipagmamalaki, ha? Alam mo, mas magiging magaan ang buhay mo kung magpapakatotoo ka. Kung hindi ka nila tatanggapin kapag nalaman nila na mahirap ka lang, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi mo sila kaibigan.
Pero sila yung mga mayayaman kong kaibigan na alam ko pagdating ng araw makakatulong sa akin. Sabi nga nila, para daw maging mayaman ka, dapat yung mga taong nasa paligid mo mayayaman din. Paano ka magiging mayaman kung pinaliligiran ka ng mahihirap na tao? Kaya nga silang kinakaibigan ko. Kasi alam ko na balang araw makakasabay din ako sa yaman nila. Anak, inaantok na talaga ako. Masakit ang katawan ko. Sige na, pagpahingahin mo naman muna ako, ha? Maaga pa akong gigising bukas. Halos 4 na oras lang ang magiging tulog ko. Kapag hindi mo kaya ang sosyal na buhay, huwag ka na kasi magpasosyal. Hindi matanggap ng dalaga ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang ina. Dahil hindi niya mapilit ang ina, naiyak na lang siya. Gusto niyang magtampo, pero paano niya gagawin kung humihilik na si Berta? Kinabukasan, sumama si Marimar sa bahay ni na Alice. Alam niyang maaga itong umalis at gabi na kung umuwi. Kung ayaw ng kanyang ina na kunin ang bag, siya na lang ang gagawa nun. Hindi niya sinabi sa ina na kinuha niya ang susi para buksan ang kwarto ni Alice. Dahil kabisado niya kung saan nakalagay ang bag, nakita niya agad ang hinahanap. Para hindi mahalata na nawawala ang bag, tinabunan niya ang puwang gamit ang isa pang mas malaking bag. Yun! Kuha rin kita. Ang ganda talaga. Panigurado ako na inggit na naman itong mga kaibigan ko sa akin. Para alam niya na hindi lang din ako basta-basta, no? 5 tao lang pala sa Pilipinas ang may ganitong bag, ha? Tululaway niyo kapag nakita niyo to. Hindi nakahalata si Berta na may ginawa ang kanyang anak dahil abala siya sa paglilinis. Nakikain muna si Marimar sa bahay bago siya pumasok sa paaralan. Taas noo siyang naglalakad palapit sa kanyang mga kaibigan. Dahil alam niya na may ipagyayabang talaga siya. Ipinakita niya ang bag sa mga kaibigan. Noong una, hindi pa sila makapaniwala at sinabihan siyang peke yon. Pero nang suriin ng isa na mahilig sa mga bag, nalaman niya na tunay yun. Pamamangha ang nababaka sa muka ng mga kaibigan niya. Lahat sila paulit-ulit ang tanong kung gaano ba sila kayaman at kung gaano sila kamakapangyarihan. Kung may kamag-anak daw ba siyang politiko. Pero hindi na yon sinagot pa ni Marimar. Ang sinabi niya lang, gusto niyang maging ordinaryo lang. Dahil sa pagpapatunay niya ng yaman na meron siya, naging respetado siya sa mga kaibigan. Iniisip nila na dapat siyang ingatan dahil nga mayaman siya. Naging mas sikat siya sa kanilang paaralan at maraming nais na makipagkaibigan sa kanya. May isa silang kaklase na galing sa mahirap na pamilya. Nakapasok lang ito sa paaralan nila dahil sa matalino ito at iskolar siya. Minsan pa na nabangga nito si Marimar. Oh my gosh! You bang me? Like, what the heck? I cannot breathe. Ooh, guys, I cannot. I'm like so shaking. Wait, di ba your father is fish seller? Yuck. My skin is touching fish blood. Ew. Ew. Alcohol, guys, please. Nagtatalon pa si Marimar habang nagwiwisik siya ng alkohol. Humingi naman ng tawad ang kaklase nila pero pinagsalitaan pa rin nila ito ng masama. Hindi nila pinaalis hanggat hindi sila natatapos na kutsain ang pagiging mahirap nito. Naiiyak na sa harapan nila ang kaklase pero paraan nila yon para ipakilala kung sino ba ang dapat niyang ginagalang. Dahil mayaman si Marimar sa paningin nila, dapat lang hindi ito kinakanti. Okay, guys, stop it. You know, I feel so pity for her. Like, she always wear the same sapatos every day. Ay, grabe. Maybe that's her only one pair, no? And imagine, she eat lunch like rice with sardines. Ew, my tummy can't handle that poor food. Iniisip ko pa lang, nakaka-ew na talaga. So, don't away her na, We are not mahirap, so don't patol na. Pinaalis na nila ang kaklase na umiiyak matapos na kutsain pati ang mga magulang nitong mahirap lang.
Ang mas malala pang nanlalait ay si Marimar na para bang nakalimutan na niya kung anong buhay ang meron siya. You know, since pumasok siya here, parang I feel like, why poor people want to study here? And I know na-notice nyo ang phone niya, right? It looks like fake iPhone. Well, maybe the real one, but old iPhone. I think iPhone 6. Like, nakakatawa, diba? She's so mahirap and can't afford luxury items. Nakakaawa. I hope walang poor sa inyo, ha? I don't want to be friends with mahihirap. Agad namang tumanggi ang kanyang mga kaibigan at sinabi sa kanya na hindi sila nagpapanggap na mahirap. Nakikita naman daw niya at sinusundo rin sila ng sasakyan nila. Ilang beses na rin siyang nakapunta sa kanilang bahay. Nagtatanong nga ang mga kaibigan niya kung kailan naman sila dadalaw sa bahay niya. Pero ang sinasabi niya lang ay ayaw ng parents niya ng ibang bisita. Kahit na gusto niya ay bawal. Ang dami niyang kasinungalingan na sinabi na pinaniniwalaan naman din ng kanyang mga kaibigan. Magaling kasing magsalita si Marimar. Magaling siyang magpanggap na mayaman. Maganda siya, kaya mukha talaga siyang galing sa marangyang pamilya. Gusto niya palagi siyang haharap na presentable sa mga tao. Pati gamit niya ay mamahalin. Halos lahat na nga ng sahod ng kanyang ina napupunta lang sa kanyang luho. Kaya ang mga kapatid niya walang nakukuha na kahit na ano. Nang maisauli na ng dalaga ang bag, hindi pa rin siya nahalata. Simula noon, pakiramdam niya kahit na anong hiramin niya kay Alice ay hindi siya mahahalata. Isang araw, walang pasok si Marimar. Kaya nagtungo na naman siya sa bahay ni na Alice at nasaktuhan niya na wala rin itong pasok. Uy, sakto, nandito ka. Tara, tulungan mo akong tanggalin yung mga damit na hindi ko na ginagamit. Pili ka lang doon tapos yung mga ayaw mo ipamimigay ko na lang din sa iba o sa donation. Parang gusto ko ata lahat Mamahalin na yan kaya gusto kong gamitin lahat. Masaya si Marimar sa mga damit na makukuha niya. Nagiging mabait din siya kay Alice para makuha niya ang loob nito kung sakali man na may hihilingin siya o may hihiramin. Base naman sa kanyang pagkakakilala sa amo ng ina, mabait naman talaga ito. Pero minsan, mahigpit siya sa kanyang mga gamit. Lalo na yung mga bigay sa kanya. Halos ayaw niyang ipahawak. Ay ito, tingnan mo. Sukat mo kung kasya sa'yo. Isang beses ko lang yan nagamit nung pumunta kaming Luso. Luso? Yung si Makati? Ganda dun Ang mahal nga raw ng pagkain dun Nakikita ko yung sa Facebook. Kailan kaya ako makakakain sa ganun, no? Yeah, mahal. May nag-aya lang sa akin ng date pero hindi naman kami nagkaroon ng maayos na relationship. Pwede ka naman makapunta sa ganun, basta mag-aral kang mabuti. Kapag nagkaroon ka ng magandang work o business, pwede kang kumain kahit sa ang mamahaling restaurant. Pero kung ako lang, minsan mas gusto ko pa yung lutong bahay lalo na kapag si Manang ang nagluluto. Alam mo, ang swerte mo nga araw-araw ka nakakakain ng luto ni Manang. Si Mami kasi, hindi yun marunong magluto. Anong swerte doon, Ma'am? Ikaw mayaman, kami mahirap. Mas masaya kapag mayaman ka po, Tingnan mo, may sarili kang kwarto. Bahay na pala mismo. Kami nga, magkakatabi sa isang higaan Tapos si tatay ko, doon sa labas na tutulog, sa kahoy na upuan na kapag gumalaw ka maingay. I mean, yun bang may kasama ka sa bahay nyo? Tapos si Manang maalaga siya. Tapos masipag, mabait din. Yun nga lang sa kahirapan, pero sa ngayon lang naman yan. Basta tiyaga ka lang. Huwag ka makikisali dun sa mga tao sa social media na panayang pasosyal. Alam mo, ang dami kong kilala na ganyan. Well, siguro wala naman ding masama sa gusto nilang ipakita. Lalo na kung ang gusto lang naman nila ay hangaan ng mga tao. Or maybe, hindi lang talaga ako mahilig sa social media, no? Instagram lang ang meron ako pero gamit ko lang yun pang kausap sa friends ko. Baka naman yung mga nagpo-post sa social media parang ano lang nila yon. Paraan lang nila para maramdaman naman nilang maging mayaman, di ba? Ang pangit naman kung pati sa social media mga kanal sila. Kanal?
Kumbaga ma'am, yun kasi ang tawag sa mga mahihirap eh. Kumbaga, kami, kanal. Tapos ikaw, aircon. Ganon. Ah, okay. Baka nga talagang hindi lang ako mahilig sa social media. Basta wag lang siguro yung sobra na. Kasi may mga kabataan ngayon na kahit hindi kaya ng parents nila, pinipilit nila para sa luho nila eh. Hayaan mo na. So okay na yung mga damit mo na yan? Ang dami pang hahalongkatin eh. Kaso kasi napapagod na ako. Next time na lang ulit. Okay na po to, ma'am. Ang dami na nga po eh. Salamat po ha. Ay, ma'am, ano yan? Uy, ang ganda naman yan. Anong brand yan? Ah, this champagne gold maxi dress? Wala tong brand kasi gawa to ng friend ko. Sarili niyang design to. Nagpapakilala pa lang siya sa fashion industry eh. Wow, grabe, ang ganda-ganda, sobra. Siguro kapag sinuot to, magmumukha talagang expensive, no? Grabe, ang ganda pa ng tela. Tapos ikaw lang ang may ganitong damit. Ang swerte mo naman, ma'am. Grabe ka. Ipinanganak ka talagang mayaman. Pati mga kaibigan mo, oh. Tapos mga kamag-anak mo, binibigyan ka ng kakaibang regalo. Sana all. Nakakatuwa ka talaga. It's just a simple dress. Ano ka ba? Ma'am, simple dress pa yan? Grabe, pangarap ko nga yung ganyan. Sana dumating din ang araw na maging katulad mo ko. Yung mga mamahaling gamit, simple lang para sa'yo. Sa ngayon, tamang sana all na lang muna talaga ako. Di ko pa yan kaya eh. Magkakaroon ka rin yan. Huwag ka mag-alala. Magtiwala ka lang sa pangarap mo. Inggit na naman si Marimar sa nakita niya. Gusto niya ring maisuot yun pero hindi niya alam kung ipapahiram ba sa kanya. Mukha kasing mamahalin. Ang dami nilang napag-usapan ni Alice. Mga lugar, pagkain o mga ginagawa nito na talagang nagpapakita na mayaman siya. Tinatandaan ni Marimar ang mga kwento dahil gusto niya rin yung iyabang sa mga kakilala niya at mga kaibigan. Nang matapos na ang araw at umuwi na sila sa kanilang bahay, ginagaya ni Marimar ang galaw ni Alice. Mula sa tayo nito hanggang sa kung paano tumawa at magsalita. Gusto niyang gayahin para magmukhang natural lang sa kanya ang pagiging isang sosyal at mayaman. Nakatingin lang siya sa salamin habang nagsasalita. The place is like so elegant talaga. The waiter even called me madam. I swear, I was blushing. He's so cute kasi. Hay, ano ba naman yan? Ang hirap naman kabisiduhin itong sinasabi niya. Nakakainis. Dapat alam ko yun. Teka, ano bang pronunciation nito? Pairig. Kainis? Bakit kapag ako hirap na hirap ako? Tapos si Alice kanina ang dali niya lang nasabi. Wala bang madali lang banggitin? Bakit gising ka pa? Ano ba yan, Nay? Nakakagulat ka naman. Nagsasalita ka na naman dyan mag-isa. Ano bang ginagawa mo? Wala naman po. Nagpa-practice lang ako para sa school. Meron kasi kaming play eh. O sige. Matulog ka na pagkatapos niyan ha. Patayin mo na rin ang ilaw. Alam mo naman na nagtitipid tayo ng kuryente. Ang taas na ngayon ng bill. Opo, Mami. Mami ka dyan. Wala nga tayong makain, mami ka pa. Umalis na rin agad si Berta. Baka sa kanya ang pagod na nararamdaman. Sa katunayan, masama ang kanyang pakiramdam pero hindi niya ito masabi sa kahit na sino. Isa pa, kahit naman may sakit siya, hindi siya pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Mas maayos kasi ang kanyang sahod kaysa sa kanyang asawa. Sapat lang na pangkain nila sa araw-araw ang inuuwi ng asawa. Kapag tumigil siya sa pagtatrabaho, baka pare-pareho silang mamatay sa hirap. Dagdag pa ang mga gastos ni Marimar. Kinabukasan, sinuot agad ng dalaga ang bigay sa kanya ni Alice. Hinihingi pa nga ng isa niyang kapatid ang isang damit pero hindi niya ito ibinigay. Kahit pahiramin ay ayaw niya. Iniisip niya na hanggat hindi niya pa nagagamit, wala sa kanila ang pwedeng manghiram ng damit. Ayaw niya rin ng may nakikigamit ng damit niya, kahit pa kapatid niya yon. Nay, ano sa tingin niyo? Ganda po, no? Bagay sa akin?
Bakit ganyan ang hilig mong suotin? Hindi ka pa pwedeng magsuot na lang ng t-shirt? Yung iba namang mga dalaga ganun ang suot ah. Nay, pang mahirap yung ganon. Nakakita ka na ba ng mayaman na nakapantalon at t-shirt ha? Oo, si Ma'am Alice ganun ang suot niya kapag papasok sa eskwela o kaya minsan kapag kailangan niyang puntahan yung business niya. Marami siyang magagandang damit pero bihira lang siya magsuot ng dress. Ikaw halos ganyan ang mga sinusuot mo. Hayaan niyo siya. Basta ako ganito ang bagay sa akin. Hindi po ba kaya natutuwa na ang ganda ko? Na kapag lumalabas ako ng bahay nakatingin sila sa akin? Namamangha sila na kahit mahirap lang tayo mukha akong artista? Masaya ako na masaya ka anak. Pero parang nitong mga nakaraan sumosobra ka na. Tapos madalas ka pang sumakay sa kotse. Magkano rin ang pamasahe nun kaysa mag-jeep ka? Nay, gusto mo akong mag-jeep ng ganitong suit ko? Ng ganitong make-up ko? Masisira ang ayos ng buhok ko sa jeep ha? Saka ang layo ng babaan nun sa school. Ano yun, maglalakad pa ako? Di pinawisan ako nun. Kung mag-tricycle naman ako, baka makita ako ng friends ko. Ano na lang ang iisipin nila tungkol sa akin? Para naman po sinasabi nyo na gusto ninyong pagtawanan nila ako. Sa school namin, kilala ako bilang mayaman. Nirerespeto nila ako dun. Yan na nga mismo anak. Ang hirap na kasi niyang ginagawa mo. Sa totoo lang, wala naman sana akong problema kung gusto mong maramdaman na mayaman ka. Na ayaw mong ipakita sa iba na naghihirap tayo ng ganito. Pero sana, kung pera mo na ang ginagamit mo, di ba? Kung alam mo lang kung gaano kahirap kitain ng pera. Yang 200 na pamasahe mo sa kotse, ilang oras na trabaho ko na yan eh. Bukod pa dyan yung allowance mo na ang bilis maubos dahil kung saan-saan kayo kumakain ng mga kaibigan mo. Pinapabauna naman kita pero ayaw mo naman. Huwag kang makisabay dun sa mga kaibigan mo kasi sila mayaman ang mga magulang nila. Hindi nila kailangan magkanda kuba para lang sa 500 ang sahod sa isang araw na trabaho. Kasi iba sila. Kung pangarap mo maging mayaman, sikapin mong maging mayaman, hindi yung nagmamayaman lang. Hay nako, Nay. Kulang ka lang yan sa tubig. Inom ka na lang po palagi ha. Aalis na ako. Bye! Wala talagang pakialam ang dalaga sa pakiusap sa kanya ng ina. Ni hindi niya man lang tinatanong kung kumusta ba ito o kung may masakit ba sa katawan. Ang mahalaga lang palagi kay Marimar ay kung paano siya magmumukhang presentable at mayaman. Dahil sa bago niyang damit, tuwan-tuwa na naman ang kanyang mga kaibigan. Alam nila kung gaano kaganda ang disenyo at tela ng suot ni Marimar. Bida na naman siya. Lalo na nang sabihin ng kaibigan niyang binawasan ng mga magulang nito ang pera niya dahil sumusobra na raw siya ng bili. Ang ilan pang mga kaibigan niya ay sinabing pinagtitipid na nga sila ng kanilang mga magulang, lalo pat pamahal ng pamahal ang gastusin. Kaya naiinis sila dahil mayaman naman sana sila pero ayaw ng mga magulang nila na sumobra sila sa gastos. Kaya may inggit sila kay Marimar, lalo na kapag sinasabi nito na hinahayaan lang siya ng magulang niya na gumastos at bilhin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. You know, we just ate saluso kagabi kasi like normal food is so... I only eat fine dining na kasi eh. The place is so aesthetic, I swear. Parang I'm in Paris talaga. Lang, I forget to take a picture pa. My outfit was pang feed pa naman. And you know, there's cute guy there, like super pogi. He even asked for my number. I was like, wait lang ha, I'm not ready for love right now. Pero inside, kinikilig ako. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan niya sa kanyang kwento. Nang hihingi sa kanya ng litrato ng lalaki para makita nila kung tunay nga na pogi ito. Pero sinabi lang ni Marimar na ayaw na muna niyang ipakita dahil baka masira pa ang namumuo nilang ugnayan. Pero sa totoo lang, wala namang ibang nanliligaw sa kanya. Kahit sa lugar nila ay hindi siya nililigawan. May mga humahanga sa kanya pero walang nagtatangka dahil palagi niyang sinasabi na gusto niyang mapangasawa ay mayaman lang.
Habang nag-uusap sila, may natanggap silang imbitasyon mula sa isa nilang kaklase. Pinapapunta sila sa pagdiriwang ng kaarawan nito. Nabanggit na gaganapin sa isang sikat at magandang hotel. Kaya natuwa ang dalaga. Gusto niyang pumunta at magpasikat. Wait, can I see what's your susuotin? Kasi I don't wanna be like overdressed or something, you know? Nakita niyang ang gaganda ng mga damit na susuotin nila. Ang isa pang kaibigan niya, sinabi na bibili pa lang siya. Doon pumasok sa utak ni Marimar na mukhang magandang iyabang niya ang damit na nakita niya kay Alice. Yung damit na bigay ng kaibigan nito. Dahil nagawa na ni Marimar na humiram ng bag nang hindi siya nahuhuli, alam niya na pwede niya rin yung gawin sa damit. Dahil sa linggo na ang kaarawan na pupuntahan niya, kailangan na niyang gumawa ng paraan para makuha ang damit. Madalas pa naman na nasa bahay lang si Alice. Hanggang sa sumapit na ang Sabado, isang araw na lang ang hihintayin niya. Kapag hindi niya nakuha ang damit, wala siyang maisusuot at maaaring mapahiya siya sa mga kaibigan niya. Nang sumapit ang hapon, umalis muna saglit si Alice at doon na nakakuha ng pagkakataon ng dalaga para kunin ang damit. Tuwang-tuwa siya dahil alam niyang may magagamit siya. Hindi niya yun pinaalam sa kanyang ina. Kinabukasan, nasa bahay lang si Alice at naghahalongkat siya ng kanyang gamit. Manang, naglinis po ba kayo ng kwarto ko? Hindi po ma'am. Ang sabi niyo po kasi sa akin ay wag na kasi malinis naman. Bakit po? Marumi po ba o may basura po na dapat kunin? Hindi po. May nawawala kasi akong damit. Alam ko dito ko lang nilagay eh. Ano pong klaseng damit? Baka naman po naisama dun sa mga binigay niyo sa anak ko. Gusto niyo po ba na dalhin ko rito yung mga damit na yun ma'am? Hindi ko naman yun naisama. Tanda ko pa kasi pinag-usapan pa namin yun ni Marimar. Tanda ko talaga dito ko lang sinabit yun. Sabi ko pa para sana madali ko lang makita. Naku naman, gagamitin ko pa naman yun bukas. Aalis na ako mamayang gabi. Manang, huwag ka na po muna dyan maglinis. Tulungan niyo po muna ako maghanap. Basta kulay gold yun tapos matingkad yung tela. Halos halughugin na nila ang buong kwarto pero hindi nila mahagilap ang damit. Hindi na mapakali si Alice dahil yun pa naman ang damit na kailangan niyang suotin para ipakita rin ang disenyo na gawa ng kanyang kaibigan. Habang hindi magkanda-ugaga ang dalawa sa paghahanap ng damit, si Marimar naman na nanguhan nun ay nagpapakasaya na kasama ang kanyang mga kaibigan. Maraming tao, mga mayayaman lahat. May mga negosyante at politiko. Nagpapapansin si Marimar para makakilala siya ng lalaki na pwede niyang pakasalan na tiyak ay magdadala sa kanya sa magandang buhay. May mga kumikilala sa kanya pero halos lahat ay abala. May mga bumabati ng kanyang suot na damit na mas maganda pa raw kaysa sa nagdiriwang ng kaarawan. Oh, thanks. This is like custom made from my friend's design. Only me have this. Sorry, not sorry. You know naman na I'm always special, diba? Nagpakasaya ang dalaga sa pinuntahan niya. Ang dami niyang kuha na litrato. Ang alam niya lamang ay masaya siya kahit na hindi niya alam ang susunod na mangyayari sa kanya pag uwi niya. Bago siya umuwi ng bahay, nagpalit na siya ng damit. Dahil hindi naman siya nagpaalam sa kanyang ina kung saan siya pupunta. Pero nagulat siya nang maabutan niya si Alice na nasa bahay nila. Oh, ma'am, napadalaw po kayo sa bahay namin. Naku, pasensya na po kayo makalat at maliit lang. Where's my dress? Po, anong dress? Yung mga bigay niyo po ba sa akin? Yung kinuha mo sa bahay ko at ginamit mo sa party. Po, party? Anong party? May pinuntahan ba akong party? Galing lang kasi ako sa bahay ng friend ko. Please, ayokong magalit. Ibalik mo na sa akin. Ito may ebidensya ako. Kuha to kanina sa party. May friend ako na nagpadala sa akin ng picture mo dahil napansin niya na yung suot mong damit ay gawa ng friend namin. Akin na yan. Ibalik mo na yan kay ma'am. Pasensya na po talaga kayo, ma'am. Sorry po.
Hindi na nakaimik pa si Marimar matapos niyang makita ang litrato niya. Hindi niya alam kung sino sa mga bisita ang nagpadala nun kay Alice. Gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa. Sobrang kahihiyan at takot. Dahil iniisip niya na paano kung malaman din ng mga kaibigan niya ang kanyang sikreto. Ano na lang ang kahaharapin niyang buhay? Baka bumaliktad ang kanyang mundo at pagtawanan lang siya ng mga yon. Pasensya na po talaga kayo, ma'am. Sorry po, ma'am. Sorry po. Sa susunod, sana matuto kang ilugar ang sarili mo. Walang masamang sumama sa mga party. Ang masama ay yung pinipilit mong sarili mo kahit na hindi mo naman kaya. Hindi ka man lang naawa sa nanay mo. Nagkakasakit na yan para sa inyo, habang ikaw ang ginagawa mo lang magpakasaya at gumamit ng peking pagkatao. Hindi lang to basta paggamit mo ng damit ko, kundi pagsira na rin ng tiwala ko. Nakaka-disappoint ka. Matapos na magsalita ni Alice ay agad na rin siyang umalis. Si Marimar naman nanatiling tahimik. Masaya ka na ba? Sobrang dami mo bang nakuhang picture gamit ang damit na hindi naman sayo? Ang dami mong likes mula sa mga taong humahanga sayo? Masaya ka ba doon? Sa peke mong yaman? Hindi niyo kasi ako naiintindihan, Nay. Hindi niyo alam ang pinagdaraanan ko. Kung ano ba itong peking yaman ko. Kung paano ako tanggapin ng mga tao. Hindi ko alam kung gigisingin ka ng sampal na yan. Pero sana nga magising ka, di ba? Anak, pagod na ako. Gusto ko naman magpahinga din. Bakit para sa akin yung sinisisi na mahirap tayo? Mali ba ako? Napangarap ko rin na maging mayaman. Sinisisi ba kita? Ang sinasabi ko lang, kahit na anong gawin mo, hindi ka mapapasaya niyang pagpapanggap mo. Kung sinisisi kita dyan sa pangarap mo, sana una pa lang hindi na ako pumayag na pumasok ka dyan sa mahal na paaralan mo. Sana hindi ko binibigay ang kalahati ng sahod ko sa isang linggo mo lang na allowance. Sana hindi ako mahanap ng iba pang trabaho para sa luho mo. Alam mo kung sino ang sinisisi ko? Ako! Ang sarili ko dahil hinayaan kita na maging ganyan. Kasi sa totoo lang, ako rin, mahirap ang kinalakihan kong buhay. Kaya hinahayaan kita dahil gusto kong maramdaman mo at maranasan mo yung mga hindi ko naranasan. Mali pala ako. Hindi pala dapat ganon. Lalo na kung hindi ko rin kayang panindigan kapag nasobrahan ka sa ambisyon mo. Gusto kitang maging mayaman. Kasi sa totoo naman, bagay naman sa'yo. Pero hindi kita kayang gawing mayaman. Kahit ibenta ko ang kaluluwa ko, hindi ko kayang ibigay yun. Hindi ko alam kung hanggang saan ka magiging masaya sa mga bigay ko sa'yo. Hindi ako naging mabuting ina kasi nagpalaki ako ng anak na gaya mo. Hayaan mo, hindi mo kasalanan na gusto mong maging mayaman. Iisa lang din naman ang hiling ko. Sana yumaman ka na, hindi para matulungan mo kami, kundi para matulungan mo ang sarili mo. Hindi na nakapagsalita pa si Marimar. Umiyak na lang siya buong magdamag. Ang dami niyang tanong sa kanyang sarili. Pero sa kabila ng mga yon, magulang niya pa rin ang sinisisi kung bakit hindi sila nagsikap para naging mayaman sila. Para naging kapantay na lang siya ni Alice at hindi siya mapahiya sa ibang tao. Sa mga araw na lumipas, hindi nagbago si Marimar. Kahit na anong pangaral sa kanya ng kanyang ina. Nagpatuloy rin si Berta na mamasukan kay Alice dahil hindi naman siya pinaalis nito, lalo pat naaawa sa kalagayan ng kanyang pamilya. Sinabi lang ni Alice na wag na niyang papupuntahin si Marimar. Nagpalagay na rin ng CCTV sa loob ng bahay ang dalaga dahil nawala na siya ng tiwala. Ayaw pa naman sana niyang gawin yun dahil kilala na niya si Berta. Nagtrabaho na ito sa kanyang mga magulang kaya ibig sabihin ay katiwa-tiwala sana siya. Kung hindi lang dahil sa kanyang anak. Nagpatuloy si Marimar sa pagiging astang sosyal. Isang araw, may naiwan siyang gamit sa bahay nila at walang pasok noon ang kanyang ina dahil pinagpahinga muna ni Alice. Kaya inutusan ni Marimar ang ina na ihatid sa kanya ang naiwan niyang gamit. Nak, tama ba tong nadala ko?
Akin na yan, sige na, umalis ka na. Nakakaya naman yung suot nyo, Nay. Bakit naman ganyan pa? Mukha ka naman yung kawawa. Buti na lang di ka kilala ng mga tao rito. Ano lang sasabihin nila kapag nakita nila yung nanay ko na ganyan ang itsura? Bakit? Maayos naman na to ah. At magdadala lang naman ako ng gamit sa'yo, tapos bibili ng gamot ko. Bago pa ulit paalisin ni Marimar ang kanyang ina, dumating naman ang kanyang mga kaibigan at nagtanong kung sino ba ang kanyang kausap. She's my yaya pala. Remember my kwento? Sinabi ng isang kaibigan niya na totoo nga na nakakaawa ang kanyang yaya. Mukha raw itong mahirap. Sa awa ng isa pa, nag-abot siya ng pera kay Berta. Bilang tulong na rin daw yon. Salamat po rito. Makakadagdag pambili ko ng gamot. Ang bait niyo po, ma'am. Okay, yaya. Much better if uuwi ka na, ha? Take care, okay? What a poor old woman. So sad, really. Para bang wala lang kay Marimar ang sama ng loob na nararamdaman ng kanyang ina. Pinaalis na ito at pinagmukhang yaya sa harapan ng mga kaibigan. Hindi niya rin ipinagtanggol nung nilalait ito. Para bang kahit may sabihin na ang ibang tao na masama tungkol sa ina, mas kakampihan niya pa ang iba. Nakakalungkot isipin. Nang umuwi si Marimar, sa halip na tanungin ng ina kung may sakit ba ito, hinihingian niya pa ng pabor. Sige na, Nay. Alam ko naman may mga sapatos yun si Alice na hindi naman na ginagamit eh. Huwag naman sana kamo siya maging madamot, di ba? Hindi naman madamot si ma'am. Basta maghintay ka na lang. Kapag magbibigay yon, iuuwi ko naman eh. Bakit ba kailangan mo na naman ng bagong sapatos? Di ba bumili ka nun sa mall? Yung mahal na sandals. Ano ba naman yun, Nay? Anong gusto niyo araw-araw na gano'n ang suot ko? Yung mga kaibigan ko nga iba-ibang sapatos nila. Basta, maghintay ka kapag nagbigay siya. Pero mas magandang matigil ka na dyan sa ginagawa mong pagiging sosyal. Akala mo ba hindi ako nasaktan kanina? Nung tinawag mo kong yaya, parang kinakahiya mo ko. Nay, nakita mo naman reaction ng friends ko kanina, di ba? Paano ba naman yung suot mo mukhang basahan? Ay, nung gusto mo maging proud ako? Di pinagtawanan nila ako. Alam nila yung mommy ko mukhang artista na businesswoman. Tapos haharap sa kanila mukhang pulube. Binigyan ka pa ng pera. Tapos sinanggap mo naman. Bahala ka sa ginagawa mong yan. Darating din ang araw na makikita mong walang halagay ang pagpapanggap mo. At pakikipagkaibigan mo sa mga taong di tanggap ang tunay mong pagkatao. Sana maging maayos ka pa pagdating ng araw na yun. Kahit na may pagbabanta na sa boses ni Berta, hindi yun naging mahalaga sa anak. Dahil ang iniisip lamang nito ay kung paano siya magkakaroon ng bagong sapatos. Sa paglipas ng mga araw, tila ba may kakaibang nararamdaman si Marimar sa kanyang katawan. Madalas siyang manginig kahit na hindi naman siya nagugutom. Noong una, ang akala niya ay dahil lang sa pagod sa ginawa nila sa paaralan, pero napapadalas na ito. Hindi naman siya nakakaramdam ng sakit sa katawan, pero nakakasira naman yon sa pagpapanggap niya bilang sosyal. Minsan pa, kung ano-ano na lang ang nasisira niya dahil bigla niyang nabibitawan. Sa nangyayari sa kanya, tila ba naging dahilan yon para layuan siya ng mga kaibigan. Bukod pa ron, ang paglabas ng iba niyang mga litrato na sumasakay siya ng jeep, naglalakad o kaya ay bumababa sa isang mataong iskinita. Because mayaya nakatira there, no? Pinagtawanan siya lalo ng mga itinuring niyang kaibigan matapos malaman na yun talaga ang kanyang ina. Ilang beses niyang dinepensahan ang sarili pero wala siyang magawa. Dumagdag pa nang bumisita si Alice sa kanilang paaralan dahil may kaibigan siya na doon nag-aaral. Nakita ng isa nilang kakilala ang pamilyar na bag na bitbit nito. Naalala nila noong may pinakita si Marimar. Ano nangyayari sa'yo? Bakit nanginginig ka dyan? Ganyan ka ba katakot na makita ko? Hindi naman ako nananakmal ah. Why would I, ha? I don't kilala you, ha?
Alam mo, mukha kang tanga. Wrong grammar ka. Anong I don't kilala you? May ganun ba salita, ha? Trying hard ka masyado sa pagiging konyo. Hindi naman bagay sa'yo. Ang tigas ng accent mo. Wala naman akong paki sa accent mo. Huwag mo lang gawing clown ng sarili mo. Gusto mo pa ako ipahiya? Kita mo na, mas maayos at mas naiintindihan ka kung ganyan ka magsalita. Mas natural. Ang ganda kaya gamitin ng Tagalog, no? Hindi naman porkit nag-English ka, ibig sabihin nun, sosyal ka na. Ang pagiging sosyal, hindi yan sa pananamit o sa pananalita. Nasa aura yan ng isang tao. Kahit na magsuot pa ng pambahay ang isang tao, kung ang aura niya ay pang sosyal, mararamdaman yun ng mga tao. Pasalamat ka, masama ang pakiramdam ko ngayon. Kaya hindi kita papatulan. Umalis na rin agad si Marimar. Umuwi siya sa kanila dahil nanginginig talaga ang kanyang kalamnan. Uminom na rin siya ng gamot dahil ang akala niya ay may lagnat siya sa loob. Pero ilang linggo pa ang nakalipas, walang nangyayaring pagbabago. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay na kahit sa pagsusulat ay hindi niya maayos. Dahil sa kakaibang nangyayari sa kanya, naging tampulan na rin siya ng tukso. Naalala niyang bigla ang kaklase nilang mahirap na inaasar niya noon. Dahil siya na ang nasa kalagayan nito. Pinagtatanggol niya ang kanyang sarili pero wala na siyang magawa pa. Umuwi siyang masama ang loob at umiiyak. Nay, ano ba ito nangyayari sa akin? May sakit naman ata ako. Parang pasmado itong kamay ko. Nanginginig ba naman kasi? Tapos buong katawan ko rin. Dalhin mo kaya ako sa ospital, Nay. Hindi yan magagamot sa ospital dahil ugali mo na yan. Hindi naman mabibigyan ng reseta ng doktor ang pagiging ambisyosa mo. Alam niyo ba ako ano nangyayari sa akin sa school, ha? Ginagawa rin nila akong joke. Hindi naman kasi nakakatuwa yun eh. Nay, tulungan mo na ako. Tapos alam na nilang dito ako nakatira. Na ikaw ang nanay ko. Tapos kilala na rin nila si Alice. Na yung mga post ko galing sa bahay nila. Wala na naniniwala sa akin. Mukhang ang mas pinag-aalala mo pa kung ano ang magiging tingin nila sa'yo. Pero hindi ang kalagayan mo o ang kalagayan ko. Kasi naman, Nay. Kilala nila ako sa school na mayaman. Tapos, bigla nilang malalaman na hindi pala totoo. Pinagtatawanan nila ako. Sinasabi na sinungaling ako. Na hindi naman ako marunong maging sosyal. Alam mo naman nung una pa lang nalalabas din ang katotohanan, di ba? Na hindi habang buhay mananatili ang tiwala nila sa'yo. Dahil ilang beses na kitang pinagsabihan na mabubunyag din nila yung tinatago mo. Pero hindi ka naman nakikinig sa akin. Mukhang wala nang ang ibang mas mahalaga sa'yo kundi ang sasabihin ng ibang tao. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa... Nay? Nay! Hoy, Nay, ano nangyayari sa'yo? Tulong! Tulungan niyo kami! Nanay! Dahil hindi makahawak ng maayos si Marimar, hindi niya maitayo ang ina. Mas lalo ring nanginig ang kanyang katawan kaya hindi siya nakasama sa ospital. Ang pangalawa niyang kapatid ang sumama. Gusto sanang magpunta ni Marimar sa ospital pero hindi niya ito magawa lalo pat nahihiya siya sa nangyayari sa kanya. Hindi rin siya makapag-ayos dahil nga nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi siya makapag-ayos sa sarili. Hindi siya lumalabas ng bahay kung hindi siya nakaayos. Iniisip niya kasi na kapag hindi siya nag-ayos, magmumukha siyang pangit sa paningin ng iba. Kaya kahit na nasa bingit na ng kalagayan ng ina, hindi niya ito matulungan. Ilang araw din ang inilagi ni Berta sa ospital bago siya nakalabas. Pero kahit na ganon, hindi pa rin siya magaling. Ayaw niya lang magtagal sa ospital dahil baka mahal na ang bayaran nila. Tumulong naman si Alice dahil siya ang bumili ng mga gamot. Sana maging maayos na ako bukas para naman makapagtrabaho na ulit ako. Hindi pwedeng wala akong trabaho. Baka wala ka maipambili ng bago mong damit, anak. Ano po ba kasing nangyari sa inyo?
May sakit ako sa baga. Matagal na to. Hindi ko lang pinapansin dahil ayokong gumasto sa gamutan ko. Umiinom lang ako ng gamot kapag sumasama ang pakiramdam ko. Pero ngayon, dapat daw ituloy-tuloy ko na ang pag-inom dahil baka lumala pa. Ikamatay ko pa. Bakit po kasi hindi kayo maggamot? Ano raw ang kailangan? May gamot pa ba kayo? Nagbigay naman si Ma'am Alice sa akin. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan aabot tong gamot ko na to. Ang inaano ko ngayon kung kailan ako pwede magtrabaho. Baka kasi makahanap na ng bagong kasambahay si Ma'am Alice. Naku, hindi na ako makakahanap ng ibang papasukan yan. Lalo na kung may sakit ako. Tapos matanda na ako, baka wala ng ibang kumuha sa akin. Huwag niyo na munang alalahanin yan, Nay. Dapat ang isipin ninyo yung kalusugan nyo. Mas mahalaga pa sa inyo ang trabaho kesa sa buhay nyo. Ang mga mahihirap na gaya natin, walang karapatang magreklamo sa kalusugan. Nakakalungkot mang isipin, pero ang katotohanan dito, kung hindi tayo kikilos at magtatrabaho, mas lalo tayong mamamatay sa gutom. Hindi lang tayo, pati ang pamilya na binubuhay natin. Kung iisipin ko lang ang sarili ko at sakit ko, paano na ang pag-aaral mo? Hindi kaya ng tatay mo ang mahal ng gastusin mo, anak. Paano na lang tayo dito sa bahay? Anong ipapambayad natin ng bills? Kaya gustuhin ko man na magpahinga. Wala akong karapatan dahil hindi naman tayo mayaman eh. Yun ang pagkakaiba ng tunay na mayaman sa mahihirap na tao, anak. Hindi lang ito tungkol sa kung gaano kaganda ang suot mo, kung gaano ka kagaling magsalita ng Ingles. Malalaman mo kung gaano sila kalayo sa atin kapag sa panahon na ng ganito. Nasa halip isipin mo magpahinga dahil may sakit ka, kailangan mo pang isipin kung hindi ka kikilos, wala kayong kakainin bukas. Natahimik ang dalaga sa mga salitang sinabi ng kanyang ina. Doon niya lang unti-unting naintindihan kung ano ang pangaral sa kanya noon. Dati, ang dahilan lang kung bakit gusto ni Marimar yumaman ay dahil gusto niyang magsuot ng magagandang damit, ang makihalubilo sa mga mayayamang tao, ang magpakasaya. Yun lang. Pero ngayon, mukhang may iba na siyang ibig sabihin kung bakit dapat niyang pangarapin na umangat sila sa buhay. Para sa kanyang pamilya, para sa mga magulang niyang tumatanda na. Hindi niya kayang umabot pa sa punto na kahit naghihingalo na ang ina, mas iisipin pa nito ang kakainin kinabukasan. O kaya ay kung mabubuhay pa ba siya. Naiyak na lamang ang dalaga sa katotohanan na yon. Hanggang sa nagpresenta na lamang siyang magtrabaho kay Alice. Kahit na nahihirapan siya sa kalagayan niya, sa panginginig ng kanyang katawan. Sure ka ba na kaya mo? Baka naman mahirapan ka lalo. Baka makabasag ka ng gamit. Hindi naman kita pipiliti na magtrabaho sa akin eh. Kaya ko yan. Nakikita ko si nanay noon na ginagawa niya to. Pero iba nga yung kalagayan mo ngayon. Nanginginig ka kaya? Kaya ko yan. Wala itong panginginig na nararamdaman ko. Makakapagtrabaho ako para sa pamilya ko. Paano na lang yan kapag nalaman nilang namamasukan ka? Ano na lang ang iisipin nila tungkol sa'yo? Wala na sa akin kung anong iisipin nila. Makakatulong ba yung mga iniisip nila para makabili ako ng gamot ni nanay? Para magkapera ako pambili ng pagkain namin? Hindi naman, di ba? Kaya bakit kailangan ko silang problemahin? Tapos na ako sa pagsiksik ng sarili ko sa mundo nila. Kung hindi pa ngayon ang panahon para bumagay doon, hindi ko na muna ipipilit. Kailangan ko ng trabaho at pera para sa pamilya ko. Hindi para sa magandang tingin sa akin ng iba. Nakakatuwa ka naman, Marimar. Hindi ko akalain na magbabago ka. Ang akala ko ipagpapatuloy mong ipilit ang sarili mo sa mundo ng mayayaman. Hindi pa rin naman nawawala sa akin ang pag-asa na isang araw yayaman din ako. Pero sa ngayon, tama si nanay. Kailangan ko munang paghirapan ang lahat kung gusto ko nang maabot yun. Iba ang buhay ng mayaman, mahirap at nagmamayaman. Ayoko na doon sa nagmamayaman. Kung mahirap ako, then gagawa ko ng paraan para yumaman. Ganun lang yun.
Habang naririnig ni Alice ang sinasabi ni Marimar, mas lalo siyang napapahanga sa determinasyon nitong matulungan ng ina at itama ang mali niyang nagawa. Sa totoo lang, kaya ganon ang nangyayari kay Marimar dahil pinakulam siya ni Alice. Galit na galit lang noon si Alice dahil nakikita niyang hirap na si Berta. Tapos ang anak niya ay walang ibang ginawa kundi ang magpanggap na mayaman. Hindi naman intensyon ni Alice na gumawa ng masama. Naisip niya lang na baka may maibigay na leksyon kay Marimar. Sumabay lang din ang nangyaring sakit ni Berta, kaya doon mas lalong nagising sa katotohanan si Marimar. Dahil nakikita naman na ni Alice si Marimar na nagbabago na, siya na lang ang tumulong dito para gumaling ang kulam na pinagawa niya. Habang tinatago niya ang katotohanan na siya nga ang may kagagawan. Wala naman na rin siyang balak na aminin yun. Humingi na lang siya ng tawad kay Marimar at sinabi niya na tutulungan niya ang ina nito para sa gamutan. Lalo na at mabait naman sa kanya si Berta. Umabot ng ilan pang mga buwan, naging maayos ang kalagayan ni Marimar. Nawala ang panginginig ng kanyang mga kamay at katawan, kaya nagagawa na niya ng maayos ang kanyang trabaho. Isinasabay niya rin ang kanyang pag-aaral at kahit na masama ang tingin sa kanya ng ibang tao o bumaba na siya para sa kanila, wala na siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang pamilya. Isang gabi, pagod na umuwi si Marimar galing sa trabaho. Pero kailangan pa niyang tapusin ang ipapasa niya sa klase kinabukasan. Anak, kumain ka na muna. Maganda ang plating ko dyan. Tama ba yan? Dyan sa gilid ang kalamansi? Nay naman, ano namang gagawin ko niya sa plating na yan, ha? Aesthetic, di ba? Ipopost mo sa account mo. Hindi ko na nga kailangan yan, Nay. Kahit na anong design pa ng pagkain sa plato ko, basta ikaw nagluto, ipagmamalaki ko talaga sa lahat. Dahil wala namang mas masarap pang pagkain kundi ang luto ninyo. Talo pa niyo ng mga mamahaling kainan sa ibang bansa, ano? Ikaw talaga anak ko. Pagod ka na Huwag mong abusuhin ang katawan mo ha. Magpahinga ka rin dahil kailangan mo yun. Opo, Nay. Hindi ko naman po pinapagod ang sarili ko. Itong ginagawa ko, itong nararanasan ko, parte po ito ng pagbuo ko ng pangarap ko para sa pamilya natin. Maraming salamat anak. At patawarin mo ko kung kailangan mong magtrabaho ha. Wala po kayong kasalanan, Nay. Sapat na pong binuhay ninyo ako at minahal. Yun po ang motivation ko. Dahil sa dami ng sakripisyo ninyo sa akin, gusto kong makabawi sa inyo. Gusto kong kayo naman ang bigyan ng magandang buhay. Kayo ni na Papa at ng mga kapatid ko makaranas ng karangyaan. Ako po ang patawarin nyo. Dahil po sa hindi ako naging mabuting anak noon. Pasaway ako. Tapos, nagalit ako dahil sa mahirap tayo. Pangako, Nay, babawi ako. Ngayon ko po nalaman kung ano ang pagiging mayaman. Iba-iba pala talaga yon. Hindi lang sa pera. Dahil pwede rin ang yaman ng pamilya at pagmamahal ng isang ina. Mahal na mahal kita, Nay. Kakapanggap ko na isang sosyal. Nakalimutan kong mayaman na pala ako dahil nandyan ka. Naging emosyonal ang gabi na yon. Pero naging masaya rin dahil sa naging pagtanggap ni Marimar sa kanilang buhay, habang nananatili pa rin ang apoy ng kanyang pangarap. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy pa rin si Marimar na magtrabaho habang pinagsasabay ang pag-aaral. Naging magkaibigan din sila ni Alice. Parehas silang humingi ng tawad sa isa't isa. Si Alice din ang tumulong kay Marimar para makakuha ng mas magandang trabaho na tiyak ay malaki ang tulong para sa pamilya nito. Sa kasalukuyan, hindi pa naman ganap na mayaman sa salapi si Marimar, pero umunlad na ang kanilang pamumuhay. Nakakuha siya ng mas magandang bahay para sa kanyang pamilya. Naipapagamot na niya ang ina at hindi na ganon kahirap ang pasok ng pera sa kanila. Nakakagala na sila. Nabibilhan na niya ng mga gamit.
Mas natuto na rin siya na hindi na niya kailangang gumanda sa paningin ng iba o ang kuminang dahil sa mga mamahaling gamit na suot niya. Dahil ang tunay niyang kayamanan ay matagal na niyang kasama. Patuloy pa rin niyang inaabot ang mas mataas na pangarap. Minsan talaga, dumarating ang isang tao sa punto na kailangan pa nilang magpanggap para lang tanggapin ng iba. Hindi naman masama ang mag-ambisyon na maging mayaman. Dahil aminin man natin o hindi, lahat tayo ay yun ang pangarap. Dahil sa panahon ngayon, hindi ka tatahimik kung wala kang pera. Pero hindi pa rin pera ang sukatan ng tunay na kayamanan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng mamahalin mong gamit, sa kinang ng suot mong alahas o sa pangalan ng kainan na iyong pinuntahan. Ang tunay na yaman ay yung marunong kang makontento, marunong kang magpahalaga at marunong kang tumingin sa iyong pinanggalingan. Maghangad ka ng pag-angat pero wag mong kalilimutan kung sino ka nga ba talaga. Huwag mong hayaan na matabunan ng maling pagkatao ang sariling kinilala mo. Dahil kailanman, hindi magkakaroon ng saysay ang karangyaan kung ang puso mo naman ay nanlilimahid sa kasinungalingan. Sa huli, ang pinakamayaman ay hindi ang taong may pinakamalaking bahay o pinakabagong sasakyan, kundi ang taong payapa ang isip, tapat sa sarili at marunong mahalin ang simpleng bagay na meron siya. Huwag mong habulin ang luho dahil baka sa ginagawa mong yan, makaligtaan mo na ang pinakamahalagang bagay sa lahat, ang pamilya. Ang pera mauubos, ang ginto kukupas, pero ang pagmamahal at pagkakaisa ng isang pamilya, yan ang yaman na walang makakakuha. Ang pamilya ang unang yaman ng tao. Kapag pinahalagahan mo sila, hindi ka kailanman magiging mahirap sa pagmamahal at suporta. Tandaan na hindi lahat ng mayaman ay masaya, pero lahat ng may pamilyang nagmamahalan ay tunay na pinagpala. Hindi ba't tunay naman na masaya ang maging mayaman? Dahil lahat nga naman ng nanaisin mo ay makukuha mo. Pero iba-iba pa rin ang ibig sabihin ng yaman. Merong yaman sa salapi, meron namang yaman sa kaalaman, kaibigan at lalong yaman sa pamilya. Naway may magandang aral kayong nakuha sa ating bagong kwento ngayon, mga apo. Ibahagi nyo rin ang inyong mga kwento at opinyon. Nais ko itong mabasa. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. MJ Idos, Charlene Fernandez at Rowie Dakay, Faustino Borja, Toby Rama Villamor, Ana Orada, at sa kanyang mga anak na sina Akisha Orada at Althea Orada, at sa mag-asawang Jocelyn Akuin Baluyot at Reynaldo Baluyot, kay Patricia May Baluyot at Shirley Baluyot, Jocelyn Kai, Roslyn Salas, Arvid Shane Hoiberg Channel, Heide Gonzaga, Nilda Dultra, Mergy Jade Aroza, Chloe Fritzy Quaton, Joy Lagsap at Kendra Zoe, Rosemary Casonete, Sherlyn Joseco. Salamat sa pakikinig nyo. Icho and Annie Lomi House ng Antipolo Hill Subdivision, Antipolo City. Apple Joy, Jennifer Makasinag, Koy Cabrera Sembrano, Paulina Lim, Maria Tess Nape, Regan Alamon, Erlinda Navarro, Juliet Fan, Arlene Season, Romel Moreno, Fatima Campos, Siti Fatma, Celia Tolentino at kay Roda Bieri. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig, mga apo.